Hoy, babae. Ang trabaho mo dapat sa gabi ay magbuhos ng serbesa sa baso ng mga opisyal, hindi makisali sa usapan ng mga tunay na sundalo. Ang mga salitang iyon, matalas pa sa bayoneta, ay binitiwan ng walang pakundangan, diretsong nakatutok kay Major Isabel Anya Reyes ng Philippine Marine Corps. Isang pang-insulto na umalinggaw sa nag-aapoy na hangin ng hapon sa Marine Barracks Gregorio Lim sa Ternate, Cavite. Ang init ng araw ay tila isang mabigat na kumot, pinapalapot ng amoy alat mula sa dagat at ng pulbura mula sa firing range. Ang alikabok mula sa malawak na training ground ay lumilikha ng isang maulap na ambon, dumidikit sa mga pawisang noo at sa berdeng uniforme ng mga piling opisyal ng Hukbong Kawal Pandagat ng Pilipinas. Ang tensyon sa lugar para sa isang Joint Tactical Command exercise ay halos nahihipo, mas matindi pa sa lubid na ginagamit sa rappelling. Lahat ng naroroon ay ang mga pinakamagagaling mga commander ng batalyon, mga hepe ng operasyon, mga lalaking hinubog ng digmaan at disiplina. Sa gitna ng dagat ng mga matitipunong katawan at mga seryosong mukha, naroon si Major Reyes. Tahimik. Isang anino sa gitna ng liwanag. Siya ay mula sa Operations Division, Y3, naroon bilang isang tagamasid. Ang buhok niyang maikli, ang mukha niyang walang kolorete, at ang kanyang mga mata na tila lawa kalmado sa ibabaw, pero hindi mo alam kung gaano kalalim lahat ng ito ay nagpapahiwalay sa kanya sa karamihan. Subalit, ang kanyang presensya mismo, bilang isang babae sa isang mundo ng mga lalaki, ay isang magnet para sa mga mapanuring tingin at masasakit na bulungan. Ang mga bulungan ay parang mga alon na humahampas sa kanya, hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam ang lakas. Tingnan mo iyang si Major Reyes. Ewan ko ba kung bakit pinapasok ng A3 ang isang babae sa ganitong klaseng ehersisyo, ang malademonyong bulong ni Lieutenant Colonel Ricardo Rick De Leon, ang Operations Chief ng isang Marine Battalion Landing Team. Ang kanyang mga labi ay nagkurba sa isang mapang-asar na ngiti. Ilang mga kasamahan niyang opisyal, mga kapwa Lieutenant Colonel at Major, ay tumawa ng mahina, isang koro ng pagsang-ayon sa kanyang kabastusan. Si De Leon ay isang produkto ng Philippine Military Academy, isang inista na mayabang at naniniwala na ang tunay na karunungan sa militar ay natututunan lamang sa putukan at hindi sa loob ng opisina. Para sa kanya, ang mga babaeng sundalo ay palamuti lamang, isang konsesyon sa political correctness. Isang tao na mas bagay magtimpla ng kape sa air-conditioned na opisina. Dinala dito sa impyernong ito ng alikabok at init. Hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng isip ng mga nasa itaas, dagdag pa niya, sadyang nilalakasan ang boses para marinig ng lahat, lalo na ni Reyes. Ang mga salita ay lumipad sa hangin, dala ng mainit na ihip, at tumusok sa pandinig ni Major Reyes. Ngunit si Anya ay hindi kumibo. Hindi man lang kumurap. Para siyang nakikinig sa isang kwento mula sa malayong lupain na walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hawak niyang battle plan, pinag-aralan ang bawat detalye, bawat anggulo ng atake at depensa. Ang mga ganitong tingin, ang mga ganitong salita. Matagal na niyang kasama sa kanyang buhay militar. Ang yugto ng galit, ng sakit, ng pagluha sa gabi. Matagal nang lumipas. Ang natira na lang ay isang manhid na katahimikan, isang malamig na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Natapos ang lecture sa umaga. Ang mga opisyal ay lumipat sa malawak na gymnasium para sa hapon ng hand-to-hand combat at close quarters battle training. Sa gitna ng gymnasium ay isang malaking asul na mat at sa gilid ay mga kagamitan sa pagsasanay. Isang veteranong Master Sergeant, si Leo Pops Ignacio, ang nagsimulang magpaliwanag. Magandang hapon, mga sir. Ang training natin ngayong hapon ay nakatuon sa pagpapahusay ng ating kakayahan sa mano-manong labanan sa mga sitwasyong hindi inaasahan. Magkakaroon muna ng demonstration mula sa akin at pagkatapos. Kayo naman ang magsasagupaan para mapanatili ang inyong husay at matukoy ang mga kahinaan. Ang mukha ng mga opisyal ay nagpakita ng pananabik. Para sa isang marine, ang mano-manong laban ay hindi lang isang ehersisyo. Ito ay isang sagradong ritual. Dito nasusukat ang kanilang tapang, ang kanilang lakas, ang kanilang pagkalalaki. Walang ranggo, walang posisyon. Tanging dalawang mandirigma lamang sa ibabaw ng mat. Muling nagsalita si Lieutenant Colonel De Leon, ang kanyang boses ay may halong panunuya. Tumingin siya ng diretsyo kay Major Reyes. Alam nyo, nakakasira ng porma kapag may babaeng kasali sa ganito. Major Reyes, okay ka lang ba dyan?
Baka mabali ang kuko mo, malaking problema yan. Ha ha ha! Isang malakas na tawanan ang sumabog sa paligid. Ilang mga batang opisyal ay nagpakita ng pagkairita, ngunit karamihan sa mga senior officers ay nagbingi-bingihan o nakitawa na lang sa walang kwentang biro ni De Leon. Sa saradong mundo ng militar, ang kasarian ay tila isa ring uri ng ranggo, at si Major Reyes ay nasa pinakamababang antas. Dahan-dahan, itinaas ni Anya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretsyo kay De Leon. Isang tingin na walang emosyon, kalmado tulad ng isang lawa sa hating gabi. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, may isang bagay na nagparamdam kay De Leon ng malamig na kuryente sa kanyang gulugod. Wala akong problema sa pagsali sa training, sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay simple, walang bahid ng galit, ngunit may bigat. Dahil hindi tinablan si Reyes sa kanyang pang-aasar, lalong nag-init ang ulo ni De Leon. Desidido siyang ipahiya ito ng husto. Aba, matapang ka. Pero ano ba ang alam ng mga babae sa suntukan? Baka mamaya, umiiyak kang tatakbo palabas ng mat na to, kung wala kang magawa, mamayang gabi, dumaan ka sa kwarto ko. Magbuhos ka ng alak sa baso ko. Baka yan ang pinakamagandang kontribusyon na maibibigay mo sa unit na ito. Sa isang iglap, ang buong gymnasium ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang simpleng pang-aasar. Lumagpas na ito sa linya ng sexual harassment. Ito ay isang direktang pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang mukha ng ilang opisyal ay nanigas, ngunit walang sinumang nangahas na sawayin si De Leon. Mayroon siyang malakas na koneksyon sa itaas, at walang sinuman ang gustong isakripisyo ang kanilang karera para sa isang bagay na itinuturing nilang maliit na bagay. Lahat ng mata ay napunta kay Reyes. Inaasahan nilang sisigaw siya sa galit o iiyak sa kahihiyan. Ngunit ang kanyang reaksyon ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahan-dahan. Napakabagal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Major Reyes. Hindi ito isang ngiti ng saya. Ito ay isang ngiti na kasing lamig ng yelo. Ang ngiti ng isang mangangaso na natagpuan na ang kanyang biktima. Lieutenant Colonel Ricardo De Leon, humakbang siya pasulong. Ang kanyang boses, na dati mahinahon, ay biglang naging malinaw at matatag, umalingaw sa buong gymnasium. Kung ganoon na lang ang pagdududa ninyo sa aking kakayahan, sir. May isang paraan para malaman natin ang katotohanan. Hayaan niyong ipakita ko ito sa inyo. Mamaya, sa sparring session, hinihiling ko na kayo ang maging una kong kalaban. Maaari po ba? Ang buong gymnasium ay napuno ng bulungan ng pagkabigla. Isang major. Isang babae. Hayagang hinahamon ang isang lieutenant colonel. Isang kilalang-kilala at matigas na opisyal sa buong Marine Corps. Hindi na ito simpleng pagsali sa training. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Si Lieutenant Colonel De Leon ay unang tumawa na parang hindi makapaniwala, ngunit agad na namula ang kanyang mukha sa galit. Ang isipin na isang babae ang nangahas na hamakin siya sa harap ng napakaraming opisyal ay nagpainit ng kanyang dugo. Talagang hindi ka marunong matakot, ano, sigaw niya. CJ Reyes. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo kung ano ang tunay na buhay sundalo. Halika dito. Ipakikita ko sa iyo kung paano paghiwalayin ang buto sa laman. Hindi na nagsalita pa si Reyes. Tahimik niyang hinubad ang kanyang pang-itaas na uniforme, maingat na tinupi, at inilagay sa gilid. Suot ang kanyang itim na training shirt at fatigue pants, lumakad siya patungo sa gitna ng mat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Walang alinlangan. Ang maalikabok na hangin sa labas ay tila huminto, nagbibigay daan sa isang bagyo na nabubuo sa loob ng gymnasium. Lahat ay nagpipigil ng hininga, nakatutok sa isang kaganapan na hindi nila akalaing mangyayari. Ang simula ng isang alamat ay tahimik na nagsimula sa isang sandali ng sukdulang kahihiyan. Ang veteranong tagapagsanay, si Master Sergeant Pops Ignacio, ay tumingin sa dalawa na may pagkalito. Isang sitwasyon na wala sa plano. Isang siyanzikay na laban sa pagitan ng isang major at isang lieutenant colonel. Ngunit ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. Ang pinakamataas na opisyal na naroroon, si Colonel Emmanuel Manny Santiago, ang brigade commander, ay hindi umaawat. Nakahalukitip lang ito at nanonood, may bahid ng interes sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pahintulot ang naibigay na. Magsusuot kayo ng protective gear, mga sir, ma'am, sabi ni Master Sergeant Ignacio.
Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Reyes, ang kanyang boses ay matigas. Si De Leon ay tumawa lang ng mapakla at umiling. Para sa isang manok? Kailangan pa ng gear. Huwag na. Purong kamay lang. Basta huwag kang iyak ha. Sa huli, napabuntong hininga na lang ang tagapagsanay at umatras. Sa gitna ng asul na mat, magkaharap na ngayon si Major Reyes at Lieutenant Colonel De Leon. Ang pagkakaiba sa kanilang pangangatawan ay kitang-kita. Si De Leon ay tila isang pader ng kalamnan, hinubog ng walang katapusang pagbubuhat ng bakal. Sa taas niyang halos 6 na talampakan at malapad na balikat, kaya niyang takutin ang sinuman. Sa kabilang banda, si Reyes ay bahagya lang lumagpas sa 5 kalahating talampakan. Ang kanyang katawan ay balingkinitan, walang sobrang taba, ngunit bakas ang matitigas na kalamnan sa ilalim ng kanyang kasuotan. Ngunit kapag itinabi kay De Leon, para siyang isang dalagita na nakatayo sa tabi ng isang higante. Major, bibigyan kita ng huling pagkakataon, mayabang nasabi ni De Leon, habang iwinawasiwas ang kanyang mga daliri. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka mapatawad pa kita. Ipagpalagay na lang natin na kailangan mo lang talagang magbuhos ng alak mamaya. Mula sa mga nanonood, may ilang mahihinang tawanan ang narinig. Para sa kanila, ang laban ay tapos na bago pa man magsimula. Hindi sumagot si Reyes. Sa halip, nagsimula siyang mag-inat. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang leg, ang kanyang mga galang-dalangan. Ang kanyang kilos ay kalmado, parang isang taong nag-ehersisyo lang sa umaga, hindi isang mandirigma bago ang isang laban. Pero ang kanyang mga mata. Iba. Mula sa malalim na katahimikan ng kanyang mga mata, isang malamig na apoy ang biglang nagliyab. Hindi ito galit. Ito ay ang tingin ng isang siruhano, sinusuri ang katawan na kanyang operahan, handang hiwain ang kalaban ng may perpektong katumpakan. Simulan, sigaw ng tagapagsanay. Kasabay ng sigaw, sumugod si De Leon na parang isang torong galit. Para sa kanya, hindi na kailangan ng teknik. Gagamitin niya ang kanyang purong lakas at laki para durugin si Reyes. Habang ang higanteng katawan niya ay papalapit, hindi lumaban ng harapan si Reyes. Sa halip, dumausdos siya sa gilid, magaan na parang tubig na umaagos sa paligid ng isang bato. Kasabay nito, isang matalim na siko ang bumaon sa tagiliran ni De Leon. Isang mahinang unggol ang kumawala sa bibig ng Lieutenant Colonel. Ang kanyang katawan na sumusugod ng buong lakas ay biglang nanghina at nawalan ng balanse. Tinamaan siya sa isang vital point, sa ilalim mismo ng kanyang mga tadyang. Ang sakit ay hindi matindi, ngunit nakagulo ito sa kanyang paghinga at pansamantalang kinuha ang kanyang balanse. Hayop ka! Nagulat sa ganting salakay, lalong nagwala si De Leon. Nagpaulan siya ng mga suntok, ngunit ang mga kilos ni Reyes ay hindi niya mahabol. Gumagalaw siya na parang isang paru-paro, palaging nasa labas lang ng abot ng kanyang mga suntok, hinahayaang masayang ang lakas ni De Leon sa hangin. Sa bawat suntok na sumasablay, lalong nawawala ang balance ni De Leon at lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Ang atmosfera sa panig ng mga manonood ay unti-unting nagbabago. Ang inaasahan nilang mabilis na panalo para kay De Leon ay nagiging isang nakakabahalang palabas. Si Major Reyes ay tila pinaglalaruan lamang ang Lieutenant Colonel. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Walang nasasayang na enerhiya. Gamit ang pinakamaliit na galaw, ginagamit niya ang lakas ng kalaban laban dito, at tumitira ng may nakamamatay na katumpakan sa mga kahinaan nito. Hindi ito mukhang laban, para itong isang maingat na pagkalas sa isang komplikadong makina. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Sa sobrang galit, umungol si De Leon na parang isang hayop. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at muling sumugod, sinusubukang sunggaban ang leg ni Reyes. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Hindi umiwas si Reyes. Sa halip, sinalubong niya ang sugod ni De Leon, pumasok sa loob ng kanyang depensa. At sa sumunod na segundo, lahat ng opisyal na naroroon ay napakurap, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang katawan ni Reyes ay biglang tumalon na parang isang spring. Ang kanyang mga binti ay pumulupot sa leg ni De Leon. Gamit ang katawan ng lalaki bilang isang aksis, umikot siya sa ere na kasing bilis ng kidlat. Isang perpektong flying armbar. Ang malaking katawan ni De Leon ay tuluyang nawalan ng balanse. Sumigaw siya ng malakas habang bumabagsak sa mat si Reyes, ay nasa ibabaw niya, kontrolado ang kanyang braso, at bumulong ng malamig, sumuko ka na, sir. Bitiwan mo ako. Sinubukan ni De Leon na pumalag, hinahampas ang mat gamit ang kanyang kabilang kamay,
Ngunit ang sakit sa kanyang siko ay tila babaliin na ang kanyang buto. Hindi siya makalaban. Ang mukha niya ay namumula sa sakit at kahihiyan. Matalo sa isang babae sa loob lang ng ilang minuto sa harap ng kanyang mga tauhan, mga kasamahan, at mga nakatataas. Susuko ka ba, sir? Bahagyang diniinan pa ni Reyes ang hawak. Sa huli, isang hindi mapigilang sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni De Leon. Suko na! Suko na ako! Nang marinig ang mga salitang iyon, agad siyang binitawan ni Reyes at tumayo. Inayos niya ang kanyang buhok na tila walang nangyari. Ang gymnasium ay nabalot ng isang ganap na katahimikan. Ang mga tawanan, ang mga pang-aasar, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay si Lieutenant Colonel De Leon na namimilipit sa sakit sa ibabaw ng mat at si Major Reyes na malamig na nakatitig sa kanya mula sa itaas. Ang tingin ng lahat ay nagbago. Hindi na nila siya tinitingnan bilang isang babae. Sa kanilang mga mata, hindi na siya isang target ng pangungutya at pagmamaliit. Siya ay isang halimaw, isang nilalang na may hindi maipaliwanag na lakas at kakayahan. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang nakakahiyang pagkatalo ni De Leon ay nagpagalit sa ilang mga opisyal na may mataas na pride, lalo na si Lieutenant Colonel Antonio Gomez mula sa Artillery Regiment at malapit na kaibigan ni De Leon. Tumayo ito at sumigaw, "Anong ginagawa mo? Hindi ito isang opisyal na laban. Ito ay isang madayang laro." Ginamit ng isang babae ang mga kakatwang teknik para dumisan ang isang patas na laban ng lakas. Ilan ang tumango, sumasang-ayon sa sigaw ni Gomez. Sa halip na tanggapin ang kakayahan ni Reyes, gusto nilang ibaba ang kanyang pagkapanalo sa isang uri ng pandaraya, isang bagay na labas sa normal na pamantayan. Ito ang tanging paraan para protektahan ang kanilang nabasag na ego. Dahan-dahang lumingon si Reyes kay Gomez. "Ganoon ba, sir?" "CJ. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo ang isang patas na laban. Walang pandaraya." Hindi na niya pinansin si De Leon na nasa sahig. Ikinumpas niya ang kanyang kamay kay Gomez at sa iba pa. "Sino ang susunod? Pwedeng isa-isa. O kung hindi kayo kumpiyansa, pwedeng 2 o 3. Sabay-sabay. Isang hamon. Isang hayagang hamon na walang bahid ng paggalang. Isang deklarasyon na kaya niyang labanan ang marami ng sabay-sabay. Ito ay direktang pag-apoy sa karangalan ng bawat marine sa loob ng silid. Ang hangin sa gymnasium ay hindi na lang puno ng pagkabigla, nagsisimula ng mapuno ng galit at dugo. Tila binuksan ni Major Reyes ang kahon ni Pandora, ginising ang lahat ng kayabangan, diskriminasyon, at natatagong karahasan sa loob ng kampo. Ang hamon ay naibigay na. At ngayon, kailangan niyang harapin ang dose-dosenang mga kalaban. Mag-isa. Ang mukha ni Lieutenant Colonel Gomez ay namula at namutla. Lumakad siya patungo sa mat bilang isang artillery officer, ang pang-itaas na bahagi ng kanyang katawan ay matipuno na parang bato. Hindi siya padalos-dalos tulad ni De Leon. Maingat siyang nagmantina ng distansya, nakatitig kay Reyes. "Hindi ako mag-aatubili dahil lang babae ka. Ang kayabangan mo ngayon. Ako ang magtutuwid." "Sana nga po, sir. Gamitin niyo ang lahat ng lakas ninyo. Para naman magkaroon ako ng dahilan na igalang kayo." Ang sagot ni Reyes ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Nagsimula muli ang laban. Hindi sumugod si Gomez. Nag-ikot-ikot siya, sinusubukang maghanap ng butas, ayaw niyang matulad kay De Leon. Ngunit may isang mahalagang bagay siyang nakalimutan. Para kay Reyes, walang konsepto ng pag-aaral sa kalaban. Siya ang unang kumilos na parang isang kutsilyong ibinato. Bago pa man makapaghanda si Gomez sa depensa, pinaikli ni Reyes ang distansya sa isang iglap. Ang kamay niya ay dumaan sa gilid ng leg ni Gomez. Isang mabilis na judo chop. Isang biglaang pagkabigla ang naramdaman ni Gomez at ang kanyang paningin ay biglang naging puti. Ang tama sa kanyang carotid artery ay pansamantalang huminto sa daloy ng dugo papunta sa kanyang utak. Ang kanyang mga binti ay nanlambot at siya ay nawalan ng balanse. Sa sandaling iyon, si Reyes ay nasa likuran na niya. Sumunod ang isang rear neck choke. Bago pa man makapalag si Gomez, nawalan na siya ng malay at bumagsak sa mat. Sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi umabot ng 10 segundo. Ang gymnasium ay lubusang nabalot ng pagkabigla at takot. Ang unang pagkapanalo ay maaaring ituring na swerte o pandaraya. Ngunit ang pangalawang pagkapanalo, isang instant knockout laban sa isa pang lieutenant colonel.
Wala nang maidadahilan pa. Hindi na ito simpleng teknik. Ito ay isang sining ng pagpatay. Susunod, ang boses ni Reyes ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito ang malamig at walang emosyong tingin kanina. Ngayon, ang mga mata na iyon ay mata na ng isang alpha predator na naghahanap ng biktima. Lahat ng emosyon ng tao ay nawala, tanging ang layunin na hanapin ang kahinaan ng kalaban at lumpuhin sila ang natira. Sa kanyang hamon, sa pagkakataong ito, isang lieutenant colonel mula sa armor unit at isang major na chief of staff ng isang coastal defense unit ang sabay na umakyat sa mat-2 laban sa isa. Isang duwag na laban, ngunit wala na silang pakialam. Hindi nila kayang panoorin na lang na ang kanilang karangalan at ang dangal ng Marine Corps ay dinudurog ng isang babaeng hindi nila kilala. Huwag niyong maliitin dahil babae yan. Sabay tayong sumugod. Sa sigaw ng Lieutenant Colonel, sumugod ang dalawa mula sa magkabilang panig ni Reyes. Ngunit si Reyes ay hindi natinag. Sa halip, inakit niya ang kanilang atake. Sadyang nag-iwan siya ng maliit na butas sa kanyang kanang depensa, inaakit ang suntok ng Major. Nang ang kamao nito ay patungo na sa kanyang mukha, yumuko siya para umiwas, at kasabay nito, sinunggaban ang braso ng Major. Ginamit niya ang braso nito bilang isang pingga, itinaas ang buong katawan ng Major na parang isang panangga, at ibinato ito ng buong lakas sa paparating na Lieutenant Colonel. Blag! Ang dalawang malaking katawan ay nagbanggaan, lumikha ng isang nakakatakot na tunog. Hindi huminto si Reyes. Sinugod niya ang dalawang nakahandusay. Ginamit niya ang kanyang paa para idiin ang leeg ng isa at binali ang siko ng isa pa, nilumpo sila ng perpekto. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo na may mga kilos na mekanikal at walang pagkakamali. Ngayon, wala nang nangahas na humamon sa kanya. Lahat ay natulala. Nakatingin sa 4 na opisyal, 2 lieutenant colonel at 2 major na nakahandusay sa sahig. May kapaitan nilang natanto kung gaano sila naging bilanggo ng kanilang sariling kamangmangan at kayabangan. Sa sandaling iyon, si Colonel Emmanuel Manny Santiago, na kanina patahimik na nanonood, ay dahan-dahang humakbang pasulong. Siya ang pinakamataas na opisyal, isang veteranong commander na iginagalang sa buong sandatahang lakas. Tigil, ang kanyang malalim at makapangyarihang boses ay nagpatigil sa lahat. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ipinatawag ni Colonel Santiago ang mga mediko para asikasuhin ang mga nasaktan. Pagkatapos, humarap siya kay Reyes. Ang tingin niya ay iba sa lahat. Isang tingin na may halong pagkamangha, interes, at kaunting pag-ingat. Major Reyes, ano ang tunay mong pagkatao? Sa tanong ng koronel, tahimik lang na tumingin si Reyes. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis, ang kanyang paghinga ay mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas na parang bakal. Ang kakayahan mo ay higit pa sa isang ordinaryong opisyal. Ang mga galaw mo, parang sa isang Special Forces soldier na dumaan sa daan-daang labanan. Pero sa iyong record, walang nakasulat na ganoong karanasan. Ako mismo ang susubok. Dahan-dahang hinubad ni Colonel Santiago ang kanyang pangitaas na uniforme. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang katawan ay nananatiling matipuno, may mga kalamnan na hinubog ng tunay na pakikipaglaban. Huwag mong isipin na bumagsak na ang Marine Corps dahil lang sa napabagsak mo ang ilang opisyal. Para makita ko kung hanggang saan ang kayabangan mo. Itong matandang to mismo ang susubok sa'yo. Ang sitwasyon ay umabot sa isang bagong antas. Hindi na ito laban para sa karangalan ng mga opisyal. Ito ay isang sagupaan sa pagitan ng isang bagong henerasyon ng halimaw at isang alamat ng nakaraang henerasyon. Si Colonel Santiago, noong kanyang kabataan, ay isang bayani ng Zamboanga Siege, kilala sa kanyang walang kapantay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kanyang pagsali ay ang huli at pinakamalaking pagsubok para kay Reyes. Tiningnan ni Reyes ang matipunong katawan at ang mga matang puno ng karanasan ni Colonel Santiago. Ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng sukdulang konsentrasyon at kahit kaunting pananabik. Ang mga naunang kalaban ay mga balakid lang na kailangang alisin. Ngunit si Colonel Santiago ay iba. Siya ay isang kalaban na karapat-dapat pagbuhusan ng lahat ng kanyang lakas. Roger that, Colonel. Gagamitin ko po ang lahat ng aking nalalaman laban sa inyo. Ang kanyang mga mata ay muling nagbago.
Mula sa tingin ng isang mangangaso na sinusuri ang biktima, ngayon ay naging tingin na ng isang mandirigma na handang sunugin ang lahat para durugin ang kalaban sa kanyang harapan. Ang hangin sa gymnasium ay tila sasabog na. Sa ilalim ng daan-daang pares ng mga mata, ang sagupaan sa pagitan ng isang nakatagong alamat at isang buhay na alamat ay magsisimula na. Ang tensyon sa ibabaw ng asul na mat ay tila hinihigop ang lahat ng hangin sa loob ng gymnasium. Si Colonel Emmanuel Santiago, suot lamang ang kanyang fatigue pants, ay kaharap si Major Isabel Reyes. Ang kanyang pang-itaas na katawan ay hindi nagpapakita ng kanyang edad. Puno ito ng mga kalamnan na hinubog hindi sa irin, kundi sa tunay na labanan matitigas na parang ugat ng 100 taong puno. Ang aura na nagmumula sa kanya ay may bigat, isang nakakatakot na presensya na ibang-iba sa mga naunang opisyal. Hindi lang siya isang commander, siya ay isang tunay na mandirigma na nakaligtas sa hindi mabilang na panganib. Walang sinumang opisyal ang nangahas na magsalita. Hindi na ito usapin ng kasarian. Ito ay isang tunay na duelo sa pagitan ng isang hindi inaasahang bagong lakas at isang matandang tigre na itinuturing na buhay na kasaysayan ng Marine Corps. Huwag ka nang magbigay galang, Major. Mula ngayon, ako ang kalaban mo. Kasabay ng pagbitaw ni Colonel Santiago sa mga salitang iyon, ang kanyang katawan ay kumilos. Isang galaw na mabilis ngunit mabigat, mahirap paniwalaan para sa isang taong may ganoong kalaking pangangatawan. Hindi siya direktang sumugod. Gumalaw siya na parang isang boksingero, patuloy na umiikot sa gilid ni Reyes. Isang bihasang galaw para subukan ang bilis ng reaksyon niya. Si Reyes ay hindi gumalaw. Sa halip, bahagya lang niyang iginalaw ang kanyang ulo at katawan, pinapanatili ang koronel sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat galaw ng balikat, balakang, at paa ni Santiago, na para bang binubuo ang isang puzzle na may libu-libong piraso. Inaasahan niya ang mga susunod na atake nito. Sa wakas, ang unang atake ni Santiago ay dumating. Isang matulis na straight punch na nakatutok sa mukha ni Reyes, kasabay ng isang malakas na low kick na target ang kanyang hita. Isang sabay na atake sa itaas at ibaba, perpekto sa teorya at puno ng panganib. Itinagilid ni Reyes ang kanyang ulo paatras para iwasan ang suntok, at kasabay nito, bahagyang itinaas ang kanyang binti para saluhin ang sipa gamit ang kalamnan ng kanyang binti. Blam! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip, ginamit niya ang lakas ng sipa para umikot at pumasok sa blind spot ng koronel. Ang kanyang ganting atake ay isang mabilis na saksak ng kamay patungo sa leg, ngunit nahulaan ni Santiago ang kanyang galaw. Hindi pa sapat yan. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para harangin ang atake ni Reyes, at kasabay nito, ang kanyang kanang kamao ay nagpakawala ng isang malakas na hook patungo sa katawan niya. Mabilis na ipinangsangga ni Reyes ang kanyang mga braso, ngunit ang lakas ni Santiago ay higit pa sa kanyang inaasahan. Boom! Isang pagtama na parang pinukpok ng maso. Ang katawan ni Reyes ay napaatras ng ilang hakbang. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang naputol at ang kanyang mga braso ay nanakip. Sa unang pagkakataon, isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Ang mga manonood ay nagsimulang magbulungan. Ang laban ay ibang-iba na. Kung ang mga naunang kalaban ay bumagsak sa kanyang teknik, si Colonel Santiago naman ay ginagamit ang purong lakas para basagin ang kanyang teknik. Sa ganitong level, nangahas siyang hamakin ang mga senior sa corps. Bata pa siya, bulong ng isa. Ang mga atake ni Santiago ay tuloy-tuloy na parang bagyo, isang brutal at direktang estilo na tatak ng Marine Corps. Ang bawat suntok ay may bigat ng buong katawan, ang bawat sipa ay may lakas na kayang bumali ng buto. Si Reyes ay tuluyang napunta sa depensa, patuloy na gumagalaw para umiwas at sumalo ng mga atake. Sa ibabaw ng mat, tanging ang mabilis niyang paghinga, ang sigaw ni Santiago, at ang tunog ng balat sa balat ang naririnig. Ilang minuto ang lumipas. Ang pawis sa noo ni Reyes ay umaagos na parang ulan at may mga pulang pasa na ang makikita sa kanyang kasuotan. Ang pananaw ng mga manonood ay muling nagbago. Isang pakiramdam ng ginhawa na iba talaga ang koronel, at isang masamang kasiyahan na sa wakas ay may limitasyon din pala ang babaeng ito. Ngunit may hindi sila nakikita. Ang mga mata ni Reyes, kahit na nasa dehadong posisyon, ay walang bahid ng desperasyon o sakit. Sa halip, lalo pa itong nagiging malamig at maliwanag. Sinasipsip niya ang lahat tungkol kay Santiago. Ang pattern ng kanyang atake,
ang tiyempo ng kanyang paghinga, ang bahagyang pagbabago ng kanyang sentro ng grabidad. Libu-libong senaryo ang tumatakbo sa kanyang isipan. 3 uri ng kombinasyon. Jab cross, tapos isang malakas na sipa. Ang kanyang paghinga. 2 atake, tapos isang mahabang pagbuga ng hangin. Ang kanyang kahinaan. Ang sobrang kumpiyansa mula sa karanasan. Tapos na ang pagsusuri. Umuwal si Santiago at sumugod para sa pinal na atake. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak kay Reyes, sinusubukang isagawa ang isang judo throw. Naniniwala siyang pagod na si Reyes matapos ang sunod-sunod na atake. Ito na ang tiyak na katapusan. Ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Reyes ay pumasok sa kanyang yakap na parang isang ahas. Hindi niya nilabanan ang throw. Sumunod siya sa direksyon ng lakas ni Santiago. Ang kanyang katawan ay lumipad sa ere. Ngunit sa halip na bumagsak sa sahig, itinapak niya ang kanyang mga paa sa balikat ng koronel at ang kanyang mga kamay ay pumulupot sa likod ng ulo nito. Ano? Ang mga mata ni Santiago ay napuno ng pagkabigla. Ginamit ni Reyes ang katawan ng koronel bilang isang aksis. Umikot siya sa ere at lumapag sa likuran nito. Kasabay nito, ipinulupot niya ang kanyang braso sa leeg nito para sa isang rear neck choke. Sinubukan ni Santiago na lumaban gamit ang kanyang pambihirang lakas, ngunit huli na. Hindi tinapos ni Reyes ang choke. Sa halip, bumulong siya sa tainga ng koronel, sa isang boses na kasing lamig ng yelo, "Kolonel, warming up pa lang po yon. Ngayon pa lang ang totoong laban." Pagkasabi nito, bumitaw siya at umatras. Si Santiago ay umubo ng malakas, ngunit ang takot sa kanyang mukha ay mas matindi pa sa sakit. Naramdaman niya sa kanyang kaibuturan na kung gugustuhin ni Reyes kanina, kaya niyang baliin ang kanyang leeg o patulugin siya. Nagbigay ito sa kanya. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Reyes. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na lang tingin ng isang mangangaso. Mayroon na itong aura ng isang Diyos na naghahari sa larangan ng digmaan. Magsimula po tayo ulit, Kolonel. Ang kanyang deklarasyon ay nagpatahimik sa lahat ng ingay sa gymnasium. Ang matandang tigre ay nasugatan, at ang nakatagong dragon sa ilalim ng lawa ay sa wakas ay nagpakita. Ang tunay na laban. Ngayon pa lang magsisimula. Si Colonel Santiago ay humihingal, nakatitig kay Reyes. Hindi ito isang taong may simpleng galing. Ang nakakakilabot na pakiramdam sa kanyang batok kanina ay kapareho ng amoy ng kamatayan na naamoy niya noong siya ay nasa gitna ng putukan. Tila alam ng babaeng ito hindi lang kung paano manalo, kundi kung paano sirain ang isang tao sa pinakamabisang paraan. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Reyes. Muli niyang ibinaba ang kanyang sentro ng grabidad, ngunit ang kanyang tindig ay may bahagyang pagkakaiba. Mas malapad ang pagitan ng kanyang mga paa, mas mababa ang kanyang posisyon. Ang kanyang mga kamay ay nakababa lang, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila may dalang kuryente, na parang mga talim na handang lumabas anumang oras. Hindi ito isang formal na martial arts stance. Ito ay isang survival stance, nilikha para mabuhay sa pinakamahirap na mga sitwasyon. Nang makita ang tindig na iyon, ang veteranong tagapagsanay, si Master Sergeant Leo Pops Ignacio, na nasa gilid lang, ay hindi napigilang bumulong. Siya ay may higit 20 taon na bilang tagapagsanay sa Force Reconnaissance Group Training Center, kilala bilang ang guro ng mga demonyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Ang tindig na iyon. Ang mga matang iyon. Hindi. Impossible. Yung taong yun ay mga pira-pirasong alaala ang nagsimulang bumalik sa isipan ni Master Sergeant Ignacio. Isang malayong isla sa Sulu, ang pinakamahirap at pinakamapanganib na lugar. Isang lihim na training unit ng Force Recon. Mga impyernong pagsasanay na sumusubok sa limitasyon ng isang tao sa gitna ng matutulis na bato at maalat na tubig dagat. At sa gitna ng impyernong iyon, may isang natatanging tagapagsanay. Isang nilalang na naghahari na parang isang demonyo o isang Diyos ng digmaan. Muling sumugod si Santiago. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga atake ay mas mainat at mas nakamamatay. Ngunit ang mga kilos ni Reyes ay laging nauuna ng kalahating segundo. Bago pa man dumating ang suntok ng koronel, wala na siya sa lugar na iyon. Sa pagsisimula pa lang ng kanyang sipa, ang paa ni Reyes ay tumatama na sa kanyang tuhod. Ang daloy ng atake ni Santiago ay patuloy na napuputol, at ang mga ganting atake ni Reyes ay matalas na parang pangil ng ahas,
pumapasok sa kanyang mga kahinaan. Ang sentido, ang ilalim ng ilong, ang likod ng tuhod. Ang mga atake niya ay hindi tumatama sa buto o kalamnan, kundi sa mga nerbiyos, mga ugat, at mga mahihinang kasukasuan. Ang laban ay tuluyan ng pumanig sa kanya. Si Colonel Santiago ay parang isang paru-parong nahuli sa isang hindi nakikitang sapot ng gagamba. Habang lalo siyang pumapalag, lalo siyang nalulubog. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Hindi ito galaw ng isang babae. Mahirap itong ituring na galaw ng isang tao. Para itong isang fighting machine na may libu-libong data ng labanan at nagbibigay ng pinakamabisang sagot. Sa isipan ni Reyes, ang malamig na hangin ng Sulu ay humahagupit. Tagapagsanay, doble ang laki niya sa akin, hindi ko siya kaya sa lakas. Ang gumagamit ng lakas laban sa lakas ay tanga. Putulin mo ang kanyang litid. Paralisahin mo ang kanyang mga nerbiyos. Sakalin mo siya. Susubukan mo bang suwagin ang isang baboy ramo? Tusukin mo ang mata niya, ang ilong niya. Ang larangan ng digmaan ay hindi lugar para magpasikat ng lakas. Ito ay lugar kung saan ang nakaligtas ang siyang pinakamalakas. Ang matinis na sigaw. Ang mga batas ng kaligtasan na inukit sa kanyang katawan sa pamamagitan ng paglubog sa dagat, pagbaon sa buhangin, at walang awang pambubugbog. Ginamit niya ang lahat ng iyon sa kanyang sarili, ginawang isang sining ng pakikipaglaban. Ang daan-daang Force Recon Marines na sinanay niya ay lahat mas malalaki at mas malalakas sa kanya. Para mapasunod at makontrol sila, pinag-aralan niya ng husto kung gaano kadaling sirain ang katawan ng tao. Sa wakas, ang laban ay natapos. Ginamit ni Santiago ang kanyang huling lakas, nagpakawala ng isang saksak ng kamay patungo sa leg ni Reyes. Hindi siya umiwas. Pumasok siya. Ang kanyang kamay ay kumilos na kasing bilis ng kidlat, sinunggaban ang pulso at siko ng koronel ng sabay. At sa sumunod na iglap, ang malaking katawan ni Santiago ay lumipad sa ere. Isang teknik na katulad ng sa judo, ngunit mas maikli at mas nakamamatay. Hindi siya nakapalag, bumagsak siya sa mat ng may malakas na kalabog. Bago pa siya makabangon, ang tuhod ni Reyes ay nakadagan na sa kanyang dibdib at ang gilid ng kanyang palad ay nakatigil 1 sentimetro lang mula sa kanyang lalamunan. Isang galaw pa at tapos na siya. Tapos na ang laban. Isang ganap na pagkatalo. Humihingal si Santiago habang nakatingin sa mga mata ni Reyes. Sa mga mata niya, walang kagalakan ng isang nagwagi. Tanging isang malamig na katahimikan. Ang buong gymnasium ay nabalot ng katahimikan. Habang lahat ay tulala pa sa hindi kapanipaniwalang eksena, si Master Sergeant Pops Ignacio ay hindi napigilang bumulong. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan, sapat na ito para marinig ng lahat. Spectre. Nang marinig ang salitang iyon, ang mukha ng matandang Master Sergeant ay namutla. Spectre. Iyon ang palayaw ng isang maalamat na tagapagsanay na nagdulot ng takot at paggalang sa Force Reconnaissance Group sa Sulu mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Isang nilalang na may kakayahan at mga pagsasanay na lampas sa limitasyon ng tao, kaya't may mga chismis na ang tagapagsanay na iyon ay hindi tao, kundi isang spektre. Isang multo ng digmaan. Walang nakakaalam ng kanyang kasarian o tunay na pagkatao dahil palagi siyang nakatakip ng itim na bonnet, camouflage paint at salamin. Nakilala lamang siya sa kanyang hindi matatawarang galing at malupit na pagsasanay. Nanginginig na sumigaw muli si Master Sergeant Ignacio. Sa pagkakataong ito, para marinig ng lahat. Ang Spectre ng Sulu. Ang maalamat na tagapagsanay ng Force Recon. Si Major Reyes. Siya iyon. Ang sigaw ay parang isang kulob na yumanig sa buong gymnasium. Lahat ng mata ay sabay-sabay na napunta kay Reyes. Sa kanilang mga mata, wala nang pangungutya o pagdududa. Tanging purong pagkamangha, paggalang sa isang hindi maipaliwanag na nilalang. At isang malalim na kahihiyan sa kanilang sariling kamangmangan. Ang taong inakala nilang isang ordinaryong babaeng major. Ang taong kanilang hinamak at pinagtawanan dahil sa kanilang kayabangan. Ang tunay na pagkatao pala ay isang buhay na alamat na ikinukwento na parang isang mito sa kasaysayan ng pinakamagagaling na mandirigma ng Marine Corps. Sa sandaling umalinggaw ang pangalang Spectre, tila huminto ang oras sa loob ng gymnasium. Si Lieutenant Colonel De Leon, na nakaupo sa gilid ng mat habang hawak ang kanyang braso, ay tumingin kay Reyes na parang nakakita ng multo. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang taong ininsulto niya, na sinabi niyang tagabuhos lang ng alak,
ay ang alamat na naririnig na niya ang pangalan mula pa noong kadete siya. Ang kanyang utak ay tumatangging tanggapin ang realidad. Ganoon din ang ibang mga opisyal. Hindi lang sila natalo sa isang magaling na martial artist. Nagbitaw sila ng mga mabababaw na pangungutya sa mismong alamat ng kanilang elite force, ang ipinagmamalaki ng buong Marine Corps. Isang pakiramdam ng kasalanan na para bang nagtapon sila ng basura sa isang sagradong lugar ang bumalot sa kanila. Marami ang nahiya na hindi na sila makatingin ng diretsyo. Sa ibabaw ng mat, tahimik na tinulungan ni Reyes na tumayo si Colonel Santiago. Tumingin sa kanya ang koronel na may pagkatulala. Tila hindi siya nagulat sa kanyang pagkatalo, kundi sa katotohanan na hindi niya nakilala at hindi niya iginalang ang isang alamat ng sangay na pinaglingkuran niya buong buhay. Ikaw? Ikaw nga ba ang Spectre noon? Isang palayaw lang po yun sa nakaraan, sir, kalmadong sagot ni Reyes. Tila wala siyang anumang emosyon tungkol sa pagkakabunyag ng kanyang pagkatao. Gusto lang niyang igalang sa kung sino siya ngayon. Si Major Isabel Reyes ng Philippine Marine Corps. Tinitigan siya ni Colonel Santiago sa mata sandali, pagkatapos ay inayos ang kanyang gusot na damit. Humarap siya kay Reyes, walang alinlangan, at sumaludo ng buong formalidad. Attention! To Major Reyes. Present arms. Ang matigas na boses ng koronel ay umalinggaw sa buong gymnasium. Hindi lang ito isang utos. Ito ay isang mahigpit na kautusan para sa kanyang mga tauhan, isang paraan ng isang sundalo para aminin ang kanyang pagkakamali at ipakita ang pinakamataas na paggalang sa kanyang kalaban. Ang mga opisyal na nag-aatubili, dahil sa otoridad ng koronel, ay biglang tumayo ng tuwid at sumaludo. Si De Leon, si Gomez, at lahat ng nang-insulto kay Reyes, ngayon ay nakataas ang kamay, sumasaludo sa kanya. Ang sabay-sabay na sigaw ng "Sir" mula sa dose-dosenang opisyal ay yumanig sa lugar. Ang kanilang saludo ay hindi na isang formalidad lamang. Ito ay isang saludo ng paghanga at isang taos-pusong paghingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso para sa isang buhay na alamat ng Marine Corps. Tahimik na tinanggap ni Reyes ang kanilang saludo. Pagkatapos, kalmado rin siyang sumaludo pabalik kay Colonel Santiago. Sa maikling pagtango niya, hindi mabilang na emosyon ang dumaan, ang mga diskriminasyon at pagmamaliit na tiniis niya sa loob ng maraming taon, ang dugo at pawis na ibinuhos niya para malampasan ang mga ito, at sa wakas. Isang mapait na pakiramdam ng ginhawa sa sandaling napatunayan niya ang kanyang sarili. Nang humupa na ang lahat, nagsalita si Colonel Santiago, ang kanyang boses ay mabigat. Ang nangyari ngayon, naniniwala akong isang malaking aral para sa ating lahat. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo, kasarian, o pinanggalingan. Nakasalalay ito sa kung paano natin hinuhubog at pinapatunayan ang ating mga sarili. Ipinakita ni Major Reyes iyan gamit ang kanyang buong pagkatao. Ang mga nagpakita ng kawalang galang sa kanya ngayon, pag-isipan niyong muli ang bigat ng mga salitang Marine Corps na nakatahi sa inyong mga uniforme. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ng lahat ng opisyal na naroroon. Pagkatapos ng training, mag-isang nakatayo si Reyes sa gilid ng training ground, nakatingin sa dagat ng Ternate. Ang maalat na hangin ay humahaplos sa kanyang basang buhok. Ang mga balita sa loob ng kampo ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang utos. Ang buong brigada ay nagkakagulo sa kwento ng Spectre. Ang mga sundalong nakakasalubong niya sa mess hall ay tumitingin sa kanya ng may paghanga. Ang mga opisyal na dumadaan sa pasilyo ay sumasaludo sa kanya ng may buong paggalang na para bang nakakita ng isang bayani. Ang pagtrato sa kanya ay nagbago ng 180 degrees sa isang gabi lang. Ngunit ang puso ni Reyes ay kakaibang kalmado. Sa halip na magsaya o magyabang, nakaramdam siya ng isang malalim na kahungkagan. Sa huli, kinailangan pa siyang tawagin sa kanyang maalamat na pangalan sa nakaraan Spectre hindi bilang Major Reyes, para lang malampasan ang nakakasuklam na pader ng diskriminasyon. Ang realidad na yon ay mapait. Sa sandaling iyon, may lumapit sa kanya mula sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Lieutenant Colonel Rick De Leon. Nag-atubili siya ng matagal bago hirap na nagsalita. Ang mayabang at aroganteng kilos niya kanina ay wala ng bakas. Nakayuko siya na parang isang kriminal, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Ma'am. Major. Humihingi po ako ng tawad. Ako. Nakagawa ako ng isang bagay na hindi dapat gawin ng isang sundalo. Hindi ng isang tao.
Anumang parusa, handa po akong tanggapin. Nanginginig ang kanyang boses sa tunay na pagsisisi. Hindi inalis ni Reyes ang kanyang tingin sa dagat. Mahina siyang nagsalita, ang parusa ay hindi ako ang magpapasya. Patunayan na lang natin sa ating mga sarili sa ating serbisyo. Patunayan mo ang halaga ng unipormeng suot mo, at igalang mo ang halaga ng lahat ng kasamahan mong naglilingkod kasama mo. Hindi na niya ito nilingon pa at umalis. Hindi ito isang salita ng pagpapatawad o paninisi. Ngunit para kay De Leon, mas mabigat pa ito kaysa sa anumang sermon. Nanatili siyang nakatayo doon ng matagal, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Reyes. Bumalik si Reyes sa kanyang quarters. Hinubad niya ang kanyang sapatos at uniporme at humarap sa salamin. Sa salamin ay isang sundalo na may pagod na mukha, ngunit may mga matang mas matatag kaysa kaninuman. Hinaplos niya ang pasa sa kanyang balikat. Ito ang sugat na natamo niya ngayon, at ito rin ang medalya para sa paggalang na kanyang napanalunan. Ang bigat ng pangalang Spectre ay malaki, ngunit ngayon, dadalhin niya ang bigat na iyon at magpapatuloy. Hindi na magtatago. Gamit ang kanyang pangalan at kakayahan, lilikha siya ng isang bitak sa malaking pader ng diskriminasyon at magbubukas ng isang bagong daan para sa mga susunod sa kanya. Ang gabi sa Ternate ay malalim at tahimik. Ngunit sa ilalim ng tubig, isang bagong agos na may kakayahang lumikha ng malalaking alon ang nagsimula ng gumalaw. Isang agos na nagngangalang Isabel Anya Reyes. Ang alon na nilikha ni Major Reyes ay hindi humupa, ito ay naging isang tsunami na tumangay sa buong brigada. Nagbalik na si Spectre, ang balita ay kumalat mula sa mga opisyal hanggang sa mga enlisted personnel. Ngayon, lahat sa kampo ay kilala na siya. Ang paggalang sa kanya ay parang sa isang bayani ng digmaan. Ngunit ito ay nagdulot sa kanya ng pagkailang. Ayaw niyang maging bayani, gusto lang niyang kilalanin bilang isang kapantay na sundalo. Ang atensyon ay parang isang bagong pader na humaharang sa kanya. Isang hapon, matapos ang lahat ng training, isang emergency alarm ang biglang umalinggaw sa Field Command Center. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan, ito ay matinis at kagyat. Red Alert! Red Alert! May sitwasyon sa Isla Perdida sa Sulu Archipelago. Lahat ng opisyal magtipon agad sa operations room. Ang buong kampo ay nagkagulo. Si Reyes, dahil sa kanyang instinct, ay tumayo at sumama sa daloy ng mga taong tumatakbo. Ang operations room, na may malaking mapa at dose-dose ng monitor, ay naliligo sa pulang ilaw. Si Colonel Santiago ay nagsimula ng briefing. Ayon sa intelligence, isang mahalagang intelligence asset ang hawak ng isang Abu Sayyaf splinter group sa Isla Perdida. Ang asset na ito ay may hawak na impormasyon na kritikal sa ating pambansang seguridad. Kailangan natin siyang mailigtas sa lalong madaling panahon. Ngunit ang isla ay isang kuta. Ang pagpapadala ng malaking puwersa ay delikado at maaaring magsimula ng mas malaking gulo. Ang kailangan natin ay isang multo. Isang team na mas tahimik, mas lihim, at mas nakamamatay kaysa sa kalaban. Ang mga mata ni Colonel Santiago ay dahan-dahang lumingon at huminto kay Reyes. Lahat ng mata sa silid ay sumunod. Wala nang pangungutya o pagdududa. Tanging pag-asa at lubos na tiwala. Major Reyes, sabi ni Colonel Santiago. Ang iyong classified service record sa Sulu ay muling binuksan. Hindi nakasulat kung ano ang misyon mo doon, pero ngayon, naiintindihan ko na. Ikaw ang tagapagsanay na lumikha sa pinakamagagaling na mandirigma sa kasaysayan ng Force Recon. Ang Spectre na nasa alamat lang. Ikaw pala yon. Ang bansa at ang Marine Corps ay nangangailangan ng iyong lakas. Tinatanggap mo ba ang misyon na pamunuan ang operasyong ito? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos sa ngalan ng bayan. Pumikit si Reyes. Sa kanyang isipan, dumaan ang malamig na hangin ng Sulu, ang amoy ng dugo at pulbura. Ayaw niyang maging bayani, ngunit siya ay isang sundalo. At ang kanyang bayan ay nasa panganib. Major Reyes, accepting command, sir. Kasabay ng kanyang sagot, sinimulan ang operasyon. Agad siyang pumili ng 8 pinakamagagaling na Force Recon Marines, bumuo ng isang team na tinawag na Phantom Strike. Ang mga miyembro, nang malaman na ang kanilang commander, ay ang maalamat na Spectre, ay nagpakita ng pagkamangha, pagmamalaki, at walang hanggang tiwala. Ilang oras ang lumipas, sa airfield, si Reyes at ang kanyang team, kumpleto sa gamit, ay sumakay sa isang C-130 transport plane. Ang kanilang mga mukha ay may camouflage paint,
hawak ang pinakabagong mga armas. Bago sumara ang pinto ng eroplano, lumingon si Reyes. Nakita niya si Colonel Santiago at ang iba pang mga opisyal na sumasaludo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagsasabing, magtagumpay kayo at bumalik ng ligtas. Tumango si Reyes. Sumara ang pinto. Lumipad ang eroplano sa dilim. Ang alamat na napatunayan sa training ground ay patungo na ngayon sa tunay na larangan ng digmaan, kung saan may dugo at apoy. Ang puso ng Spectre ay muling tumibok. Sa loob ng umuugong na si negatibo 130, habang lumilipad sa ibabaw ng madilim na dagat sulu, ang katahimikan ay mabigat. Nakapikit si Reyes, ngunit hindi siya natutulog. Sa kanyang isipan, binubuo niya ang mapa ng Isla Perdida, ang posibleng lokasyon ng kalaban, at dose-dose ng plano para sa bawat posibleng sitwasyon. 5 minuto bago ang pagtalon, sabi ng piloto. Idinilat ni Reyes ang kanyang mga mata, matalas na parang bakal. Ulitin ang misyon. Ang target natin ay isa lang, iligtas ang asset. Iwasan ang labanan hanggat maaari. Papasok tayo na parang multo at mawawala na parang usok. Kung matuklasan, plani, sa pilitang babasagin ang depensa patungo sa extraction point, ubusin ang lahat ng banta. May tanong? Wala, ma'am. Tumango si Reyes. Bumukas ang pinto sa likuran, at ang malamig na hangin ng dagat ay pumasok. Sa ilalim, tanging madilim na alon ang makikita. Isa-isa, sila ay bumaba gamit ang lubid patungo sa isang high-speed combat rubber craft na naghihintay sa ibaba. Nang lumayo ang eroplano, sila ay tuluyang naligpit sa dilim, kasama lamang ang malalakas na alon at ang islang pinamumugaran ng kalaban. Gamit ang night vision goggles, pinangunahan ni Reyes ang bangka sa pagitan ng matutulis na bato. May bantay sa alas 3. 2 tao. Hindi nakikita sa thermal. Nakacamouflage net sila. Ang boses niya ay kalmado, ngunit nagdulot ito ng tensyon sa kanyang mga tauhan. Iniba niya ang kanilang ruta, pinili ang isang mas mapanganib ngunit hindi inaasahang daan. Nang makarating sila sa isla, gumamit sila ng mga lubid para akyatin ang matarik na dalampasigan. Tahimik silang nakapasok sa teritoryo ng kaaway. Basang-basa ng tubig dagat, bumababa ang temperatura ng kanilang katawan, ngunit walang nagpakita ng lamig. Gumalaw sila bilang isa. Si Reyes ang nasa unahan, nagbibigay ng senyas gamit ang kamay, at ang kanyang mga tauhan ay sumusunod na parang mga anino. Biglang huminto si Reyes at dumapa. Sumunod agad ang kanyang team. Ilang sandali pa, 2 armadong bantay ang dumaan sa itaas nila. Ang amoy ng sigarilyo ay lumutang sa hangin. Isang nakakakabang sandali, ngunit si Reyes ay hindi gumalaw, nanatiling parang bato sa loob ng 10 minuto hanggang sa makalayo ang mga kalaban. Dahil sa kanyang pambihirang pasensya at pag-isip, nalagpasan nila ang ilang panganib at narating ang kuwebang nakasaad sa intelligence report. Maingat silang pumasok. Sa loob, isang mahinang boses ang narinig. Ito na ang asset. Habang binibigyan siya ng pagkain at tubig, biglang may narinig si Reyes sa kanyang radyo mula sa bantay sa labas. Commander, may papalapit na patrol. 5 sila. Mukhang alam na nila ang lokasyon ng kuweba. Sumpa. Ang pinakamasamang sitwasyon. Tapos na ang tahimik na pagpasok. Ang mga mata ni Reyes ay nagbago sa isang iglap. Ang imahe ng multo ay naglaho, sa halip, ang dugo ng isang mandaragit na nagsisimula ng mangaso ang dumaloy. Plan E, simulan. Gumawa ng daan para sa pag-atras. Tinanong niya ang asset kung may ibang labasan ang kuweba. Itinuro nito ang isang maliit na butas na patungo sa isang bangin. Sapat na yan, sabi ni Reyes. Nagbigay siya ng utos. Dalhin niyo ang asset sa kabilang labasan. Ang mga maiiwan, sasamahan ako para pigilan ang kalaban dito. 10 minuto. Bibigyan natin sila ng 10 minuto. Isang suicide mission. Ngunit walang tumutol. Nagtitiwala sila sa kanilang commander. Sa labas ng kuweba, papalapit na ang mga yabag ng kaaway. Hinigpitan ni Reyes ang hawak sa kanyang baril, tahimik na nagpipigil ng hininga sa dilim. Simula ngayon, 10 minuto lang. Sa loob ng 10 minutong iyon, lilikha siya ng isang impyerno. 6 na special forces ng kaaway ang maingat na papalapit. Bigla, mula sa isang hindi inaasahang direksyon, isang tunog ng baril na may silencer ang umalingaw-ngaw, pinabagsak ang kanilang radio man at machine gunner. Ambush!
Habang nagkakagulo ang kalaban, 2 claymore mines na itinanim sa gilid ng kuweba ang sumabog. Boom! Boom! Ang nakakayanig na pagsabog at daan-daang bolang bakal ay tumangay sa mga nagtatagong kaaway. Sugod sa sigaw ni Reyes, siya at ang 3 natirang tauhan ay lumabas mula sa kuweba, nagpaulan ng bala sa 2 natitirang kaaway. Ang commander ng kalaban, isang veterano, ay mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking bato at gumanti ng putok. Ngunit mali ang kanyang akala. Ang layunin ni Reyes ay hindi ubusin sila, kundi magbigay ng oras. Ginamit niya ang taktikang hit and run, gumamit ng smoke grenades, at ang kalupaan para magpakita at maglaho na parang multo. Hayop! Nasaan na sila? Nagmumura ang commander ng kalaban. Pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya. 5 minuto na ang nakalipas, sabi ni Reyes sa radyo. Team na may asset, nasaan na kayo? 200 metro na lang mula sa extraction point, ma'am. Malapit na kami. Magaling. Tapusin na ang operasyon. Isinukbit ni Reyes ang kanyang baril sa likod at hinugot ang kanyang combat knife. Tahimik siyang sumanib sa dilim. Alam niyang isang hindi kinakailangang putok ay maaaring magtawag ng reinforcement. Kailangan niyang tapusin ito ng tahimik at tiyak. Ang commander ng kaaway ay sinusubukang mag-reload, naniniwalang mananalo siya kapag dumating ang tulong. Sa sandaling iyon, isang malamig na anino ang dumating mula sa kanyang likuran. Ang kamay ni Reyes ay sumakal sa kanyang leg, at kasabay nito, ang matalim na kutsilyo ay bumaon sa kanyang tagiliran. Hindi man lang siya nakasigaw, nawalan ng malay habang natatanto na ang umatake sa kanya ay ang multong kanyang kinakalaban. Tapos na ang sitwasyon. Lahat ng team umatras sa extraction point. Mabilis! Siya at ang kanyang mga tauhan ay naglaho na parang bula. Nang dumating ang reinforcement ng kaaway, tanging mga bangkay ng kanilang kasamahan at isang nakamamatay na katahimikan ang kanilang natagpuan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng isla, si Reyes at ang kanyang team ay nakasakay na sa high-speed boat na naghihintay. Nailigtas ang asset, at isa lang sa kanyang mga tauhan ang nagtamo ng maliit na sugat. Habang papalayo ang bangka, humihingal si Reyes. Ang 10 minutong laban ay umubos ng lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga tauhan ay tahimik na nakatingin sa kanilang commander. Sa kanilang mga mata, hindi na lang ito paghanga, kundi isang lubos na paniniwala sa isang Diyos ng digmaan. Ang alamat ay hindi kwento. Nasaksihan nila mismo kung paano naghahari ang isang buhay na alamat sa larangan ng digmaan. Habang sumisikat ang araw, ang dilim ay naglaho. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga pagod na mukha. Nagtagumpay sila. Nakaligtas sila. At nakipaglaban sila kasama ng isang alamat. Ma'am, sabi ng kanyang team leader. Salamat po. Ngayon, naranasan namin ang isang laban na wala sa libro. Mula ngayon, kahit ano pa ang misyon, ang Phantom Strike ay susunod sa inyo kahit sa impyerno. Umiti lang si Reyes at tinapik ang kanyang balikat. Pagbalik sa base, sinalubong sila ni Colonel Santiago. Sumaludo muna ang koronel kay Reyes. Major, nagawa ninyo. Hindi lang isang buhay ang iniligtas ninyo. Nagdala kayo ng impormasyon na maaaring magbago sa seguridad ng ating bansa. Hindi malilimutan ng sandatahang lakas at ng bayan ang inyong ginawa. Sa debriefing, lahat ng opisyal, kasama si De Leon, ay tumayo at sumaludo sa kanya. Ang tagumpay ng misyong ito, sabi ni Colonel Santiago, ay dahil sa pambihirang kakayahan ni Major Reyes. Kung hindi dahil sa kanya, ang Isla Perdida ay naging libingan na nila. Humarap siya kay Reyes. Major, nakikita ko ang kinabukasan ng Marine Corps sa iyo. Gamitin mo ang lahat ng iyong nalalaman para sa buong sangay. Ito ang iyong bagong misyon. Inanunsyo ni Colonel Santiago ang pagtatalaga kay Reyes bilang pinuno ng isang bagong unit, ang Special Warfare Doctrine and Development Command. Ang Spectre noon na nagsanay lang ng isang maliit na grupo, ngayon ay naging punong tagapagsanay na ng buong Marine Corps. Nang gabi, muling nakatayo si Reyes sa training ground kung saan nagsimula ang lahat. Napatunayan na niya ang kanyang sarili. Isang batang lieutenant ang lumapit sa kanya, nanginginig na sumaludo. Ma'am, ako po si Lieutenant Cruz. Noong pumasok ako sa Marines, takot po ako na maliitin dahil babae ako. Pero nakita ko po kayo. Ginamit niyo ang inyong galing para basagin ang lahat ng diskriminasyon. Kayo po ang aming gabay, ang aming inspirasyon. Salamat po, ma'am.
Sa narinig, ang huling kahungkagan sa puso ni Reyes ay naglaho. Naintindihan niya na ang bigat ng pangalang Spectre ay hindi lang para sa kanya. Ito ay magiging gabay at panangga para sa lahat ng susunod sa landas na ito. Sa unang pagkakataon, isang mainit at malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Lieutenant. Pero hindi ako ang nagbukas ng daan. Ang daan ay laging nariyan. Kailangan lang nating lakaran ng may dignidad. Sabay tayong lalakad. Ilang araw ang lumipas, sa malawak na training ground, daan-daang Marines ang nakatayo sa pormasyon. Sa kanilang harapan, si Major Isabel Anya Reyes, ang bagong hepe ng SWADEC, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kakayahang pumatay ng kalaban. Nagmumula ito sa isang kalooban na hindi kayang baliin. Mula sa lubos na tiwala sa kasamahan sa tabi mo. At mula sa karangalan na hindi mo kailanman malilimutan kung sino ka at kung ano ang iyong pinoprotektahan. Ang kasarian, ang ranggo, ang pinanggalingan. Mga pabalat lang yan. Sa huli, lahat tayo ay mga kawal pandagat ng Pilipinas. Ang sagot ng daan-daang sundalo ay parang isang kulob, yumanig sa kalangitan ng Ternate, tumawid sa dagat ng Pilipinas, at umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang alamat ay hindi kwento ng nakaraan. Ito ay ang unang pahina pa lamang ng isang bagong kabanata sa kasaysayan. Ano sa tingin nyo ang pinakamahalagang katangian ng isang tunay na leader? Ang lakas ba, ang talino, o ang puso? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at opinyon ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas matatag na komunidad. Kung naantig kayo sa kwento ni Major Reyes, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan, at higit sa lahat, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at magpapakita ng kadakilaan ng pusong Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Hoy, babae. Ang trabaho mo dapat